Bongbong Marcos na OD daw. Naku po, patay tayo dyan. Na-ospital daw po si Bongbong Marcos, tinakbo daw sa emergency. Naku, ewan natin ha. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na to kasi iba't ibang haka-haka ang lumalabas ngayon sa social media. Yung iba tuwan-tuwa. Yung iba naman masama ang loob. Ako sa totoo lang ho, pasensya na ho ha. Huwag ko kayo magagalit kayong mga Duterte supporter. Pero ako masama ang loob ko. Ayoko ho. Ayoko may mangyaring masama ho kay Bongbong Marcos. Para lang sa kaalaman natin ha. Explain ko sa inyo kung bakit ayaw kong may mangyaring masama kay Bongbong Marcos. Panoorin nyo lang ho itong video na ito para maintindihan ninyo kung bakit ganun ang aking saloobin na ayaw kong may mangyaring masama kay Bongbong Marcos. Ayaw ko siyang ma-OD, ayaw ko siyang lumisan ng mundo na ito. Yan ho, panoorin ninyo ha. Para naman wag yung kagad akong hinuhusgahan kasi kayo mga judgmental kayo eh. Title pa... Sandali, may buhok. Title pa lang, hinuhusgahan nyo na kagad ako mga kababayan. Hintayin nyo muna yung aking paliwanag kung ba't ayaw ko siyang ma-OD. Ano ba yung OD, banat bay? Over-delusional. Hindi. Iba po. Sabihin po ng OD is overdose. Yan po kasi ngayon ang sinasabi ng iba dyan. Na overdose daw. Baka naman na overdose na si Bongbong Marcos. Bakit siya na-overdose? Na-overdose sa kape, pwede din, di ba? Na-overdose kaya sa tsaka. Na-overdose kaya sa pagsisinghot ng mga substance na hindi natin alam. Depende yan kung anong overdose. Maraming klase ng overdose. Ngayon po, pinag-uusap-usapan na baka daw na overdose. Alam naman po natin, di ba, yung sinabi nga ho ni Madam Amy Marcos, yung kanyang kapatid po niya nagsabi, hindi po ako. Kapatid niya nagsabi na ang breakfast daw ni BBM ay, alam mo na, si Mary Jane. Kilala niyo si Mary Jane, di ba? Tapos ang nakakailang session nga daw sila sa isang araw. Hindi po ako nagsabi niya na si Amy Marcos. Ngayon, napagtanto tuloy ng mga iba nating kakababayan, naku, baka naman na overdose na yung animal na yan. Sana naman, yun ang sinasabi ng iba. Ayoko pong ma-OD si Bongbong Marcos. Tapos nagsabi ng iba, hindi, okay lang yun, ma-OD na siya. Kahit di na makulong. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, ha? Kasi alam mo, eto, ladies and gentlemen, this concerns ang buong Pilipinas. Kasi if you would remember, yung kanyang tatay, di ba? Yan din ang issue ng kanyang tatay nun eh. Hindi OD. Ibig sabihin yung issue na may sakit, di ba, yung kanyang tatay. At because of that, ano po, para bagang sinasabi na nung iba na he can no longer lead the country. At kaya iyong mga ibang tauhan niya ay umaabuso na. Yun po ang sinasabi. Ngayon, totoo kaya yun? Na umabuso yung mga tauhan niya nung panahon ng siya po ay may sakit na. Kasi kung makikita ninyo dun sa Made in Malacanang ba yun? O tama. Doon sa Made in Malacanang na pelikula ni Senator Amy na nanggaling po mismo sa anak hindi po nanggaling ko gani-ganino. And doon talagang may sakit na po si Senior Marcos Senior. At doon tila hindi na siya makapagdesisyon at iba na nagdidesisyon. Kaya eventually binitbit na siya ng Amerika sa Amerika. Di ba ho? Yun ang sitwasyon. So ngayon, yan ang tinatanong ng taong bayan ngayon. Ito ho bang si Bongbong Marcos ay gano'n na rin ba sitwasyon? Kasi mapailang araw na pong hindi nagpapakita in public eyes itong si BBM. At the same time, biglang in-announce ngayon ng Malacanang na siya ho ay dinala sa ospital. For discomfort, yun lang ang sinabi. Pero tingnan natin, panoorin muna natin tong balita. Dinala po si Pangulong Bongbong Marcos sa isang ospital sa Quezon City kagabi. Yan ay matapos umanong makaranas ng discomfort ang Pangulo. At mula sa Malacanang, nandyan po si Maricel Halilimase. Kamusta na daw ang Pangulo? Ano bang nangyari sa kanya? Alam mo, Ruth, nagtataka rin kasi tayo dahil biglang sinabihan tayo ng Malacanang na hindi na pupunta si PBBM doon sa supposedly event niya kaninang umaga. Ito yung TOYM, yung 10 Outstanding Young Men dito sa Malacanang awarding ceremony. Grabe, ironic, ano? Dapat atin daw nung TOY yung top outstanding, mga nakatayo na. Siya hindi makatayo. Hayop yan.
Hindi daw makatayo. Hindi naman. Huwag naman kayong ganyan. Kayo naman sama ng mga ugali, yung mga animal kayo. Kanina, but instead of the President's Executive Secretary, Ralph Recto, yung nag-represent sa kanya. Ang sinasabi ng Malacanang, pinaliwanag na ngayon kung bakit hindi nag-attend dahil kagabi, dinala pala siya dyan sa isang private hospital sa Quezon City dahil nga doon sa tinatawag na discomfort na naramdaman niya. Pero nang tanungin natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung ano bang discomfort ito, hindi na nila idinitalye kung anong klase ng discomfort yung naramdaman. Mali yan eh. Mali ang hindi dinitalye. Kasi okay lang kasi po pagka ordinaryong Pilipino ka na ikaw ay private citizen, walang pakialam ang ibang tao sa iyo. Pero kung ikaw ay presidente, karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang kalagayan at health situation. As a matter of fact, di ba, naalala nyo ng panahon ni Pangulong Duterte? Binubusisi siya tungkol sa health niya palagi. Tapos, lagi ngang may hashtag ang mga ulul na nasaan ang Pangulo? Di ba? May mga ganyan-ganyan. Tinan mo ngayon, wala. O asan na yung mga hindot na mga makakaliwa, makatae, black, at saka itong mga kakampuet, at saka itong mga dilawan. Di ba dati naalala ninyo? Sila'y mahilig dyan. Nasaan na Pangulo? Nasaan na Pangulo? Ba't ngayon hindi nyo hanapin? Di ba? Pansinin nyo, wala ka makikitang hashtag ngayon na nasaan na Pangulo. O. Pero dapat po, noong panahon na yun, sige, nasaan ang Pangulo? Bigla siyang lalabas. Magkakaroon siya ng talk to the people. Di ba? May nagpapahinga siya, mga 3 days, ganun. Pero after nun, lumalabas siya. Dito, nasa na Pangulo. Medyo, I think, matagal-tagal na bago huli nating nakita yan. Kasi, nung panahon ni Pangulong Duterte, nakabunto talaga RTBM. Tapos makikita nyo doon lahat ng ginagawa ni Pangulong Duterte doon sa kanyang araw. Nakabuntot sila. Talagang naka-live yun. Live stream yun. Although may delay lang ng konti. Dinidelay lang nila ng konti for security reason. Para hindi masundan at hindi makapag-prepare kung sino man yung may tangkang masama. So, delay lang ng konti. Pero ngayon, walang ganun. Walang ganun na talagang masasabi mo naka-live stream ang Pangulo everyday. Kaya nga, mapapansin mo, hindi laging nag-a-appear. Magtataka ka kung bakit. Di ba? Tapos ngayon, ganito. Na idadalhin daw sa ospital. Bakit hindi man lang nag-hashtag yung mga ulul na sinasabi nilang nasa ng Pangulo, nasa ng Pangulo? Di ba? Yun totoo. Nasa ng Pangulo? Na-OD na ba? Hindi natin we are not wishing it. As a matter of fact, I told you, ayoko nga eh. Di ba? In the beginning of my video, ayoko ma-OD siya. Papaliwanag ko kung bakit mamaya-maya. Pero, nasaan na Pangulo? Yun ang tanong. Nasaan ang Pangulo? Na-OD na ba siya? Wala bang video nakakaway-kaway man lang siya ng ganyan? O gaganyan-ganyan man lang? Wala. Para malaman natin, di ba? Kasi naalala ko nung si Pangulong Duterte, naglabas pa ng dyaryo eh. Yung kasi ganun yun eh, para proof of life. Hawakan mo yung dyaryo, may date doon ng dyaryo. Yung cover ng dyaryo. Tapos, may ganun pa si Pangulong Duterte noon eh. Bakit ngayon walang ganun? Bakit wala man lang dapat talagang malaman ng taong bayan. Karapatan ng taong bayan yan. Ang Pangulo. Pero na-discharge naman daw agad si PBBM at bumalik na rin daw dito sa Malacanang. Stable na rin daw ang kanyang kondisyon pero buong umaga kanina nagpahinga lamang siya at minonitor lamang siya ng kanyang doktor. Ngayong hapon, inaasahan daw na dadalo na siya sa private meetings. 2 private meetings daw yung dadaluhan nila pero kakatanggap-tanggap lang din natin na balita na mukhang hindi natutuloy si PBBM doon sa kanyang okasyon supposedly na dadaluhan dyan sa probinsya sa Maynorte. Mukhang sasamantalahin muna ni PBBM ang pagkakataon para makapagpahinga muna for now dahil yan din naman ang payo sa kanya ng kanyang mga doktor. Pakinggan natin yung bahagi ng sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Pero dahil sinabi naman po ng doktor na naayos siya. Diyan pa lang kasinungalingan na kagad to si tagapagsinungaling ng Malacanang. Di ba? Napagod daw sa trabaho. Asan? Wala naman kami nararamdaman na tinatrabaho ni Marcos Ang alam ko ng trabaho niya, i-ribbon cutting niya lahat ng proyekto ni Pangulong Duterte. Yun lang. Ribbon cutting. Asan ang trabaho niya?
Una, wala kami nakikita. Pangalawa, wala kami nararamdaman. Yeah? Kung nagtatrabaho talaga ang presidente, dapat malang naramdaman natin. Yeah? Makita natin yung pag-asensyo ng bayan. Yung mga bagong polisiya. Wala. Puro nagsasalita, mga tauhan niya, mga amuyong niya. Wala ka makikitang pagbabago, kaayusan, pagiging command. Wala ka makikita doon sa Pangulo. As a matter of fact, ang gagawin lang niya, ribbon cutting, tapos ngingiti-ngiti, ngingiwi-ngiwi. Ganun. Tapos sasabihin mo, napagod siya trabaho. Anong trabaho niya? Maganda naman ang kanyang kalusugan. Siya po ay nasa Malacanang at muli magtatrabaho maya-maya lamang po. Nasa Malacanang daw. And Ruth, Ano yun, niwala ba kayo? natin yung reaksyon ng Malacanang tungkol nga dito sa ikalawang impeachment complaint na inihain laban kay PBBM. Nako, may Gaya impeachment ng unang complaint. impeachment complaint, confident daw sila Nako. na ito ay walang malinaw na basihan para Nako. mapatalsik si PBBM. Yung sinasabi nila na mga betrayal of public trust Nako. at yung pagbabalik daw ng pork barrel sa ilalim ng Marcos administration. Ang sabi dyan ng Malacanang, magpakita ng ebidensya Yun. naghain ng impeachment laban kay PBBM. Pero sila Yun. naman daw ay confident na hindi matibay ang mga grounds na ito. Pero Hindi, sandali Sinasang-ayunan ko si Yusek Castro dyan magpakita ng evidence for the impeachment of BBM. Ngayon, ibabato ko rin sa'yo. So, pakita rin kayo ng ebidensya that the president is well and kicking. Alive and kicking. Dapat ipakita nyo rin yung ebidensya. Hindi pwedeng laway lang. Karapatan namin yan, bilang Pilipino na nagpapasahod sa inyo, karapatan namin malaman kung ano ang kalalagayan ng presidente. Ako gusto ko malaman talaga. Kasi gusto ko malakas siya, buhay siya at kaya niyang harapin ng lahat ng akusasyon sa kanya. Mamaya, pag-usapan natin yan, bakit gusto ko siyang hindi mayari. Ako talaga honest, ayoko mayari siya. Unfair pag nayari siya. Bakit? Hindi niya pagdudusahan ng mga ginawa niyang katarantaduhan sa bayan na to. Yan ang dahilan. Hindi pa pwede, ligtas na siya? Doon na siya sa impyerno? Hindi pa pwede. Kailangan makita ng taong bayan ang ginawa niyang, pinagdudusahan niya ang katarantaduhan, kapabayaan niyang ginawa sa bayan na ito. Yan ang katotohanan. Yan ang gusto kong mangyari. Gusto kong mangyari ay dapat ay malaman niya na hindi natuwa ang bawat Pilipino sa ginagawa niya, sa kahayupan at kapabayaan niya sa bayan na ito. Yan ang totoo. respetuhin pa rin daw nila ang due process. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ayun. Ruth Cabalco para sa mabilis na pasada ng mga Ayan po yung balita. Pakinggan natin yung buong kasi dito may mga nahuli tayong sinabi nito ni Claire Castro na bubukingin natin. Magandang araw, Malacanang Press Corps. We have an official statement. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after Dito piling-pili yung salita niya, di ba? Under observe daw. Ayaw pang sabihin na itinakbo. Di ba? Ayaw pang sabihin na itinakbo sa emergency. Talagang observe lang. Ano yung bigla-bigla? Ay, naisipan ko. May isipan ko pumunta sa ospital para lang ma-observe ko yung sarili ko. Aminin nyo na tinakbo sa emergency. Huwag na kayong puro palusot. Tama, mali. Puro kayo palusot eh. experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring, and his condition remains stable. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang. Thank you. Magandang umaga po, Yusek. Ma'am, before I proceed to my original question, just to follow up on the President's health, may we know what particular discomfort did the President experience? Yan. Ano ba yon? Discomfort. Nagtatae. Acidic. Ano ba mga discomfort? Hirap makahinga. Asthma. Minor stroke. May minor ba stroke? Minor heart attack. Ano ba? Ay, kasi sabi discomfort di ba? Baka naman burp ng burp.
Gumaganon ang gumaganon. Sinisipon. Grabing discomfort yun, sipon ha. Nasusuka, naduduwal. Nakalunok ng pakwan. Ano pa? O baka naman nasobrahan. Saan nasobrahan mga kababayan? Nasobrahan sa kilawin. Bakit di nyo sabihin? Anong sasagot mo? Tagapagsinungaling ng Malacanang? Last night? Hindi po sa atin na nabanggit kung ano ang Eh, particular. tumabi ka na dyan. Wala ka palang alam eh. Lumayas ka na sa posisyon mo. Wala ka palang alam. Hindi, kung wala kang alam, lumayas-layas ka na dyan. Walang kwenta yan. Na discomfort na kanyang naranasan. But ang maimportante po rito at dapat natin maipaalam sa ating mga kababayan na siya po ngayon ay muling nagtatrabaho at nasa Muling nagtatrabaho, Napakasinungaling din itong aling to, no? Mantakin mo, nagkaroon ka ng discomfort, tinakbo ka sa ospital, di ba? Nakabalik ka na ngayon, tapos muling nagtatrabaho. Pero, hindi ka naman nakikita ng tao. Alam mo, kung ako sa'yo, pwede mo naman sabing nagpapahinga, di ba? Recovery. Walang ganun. Nakaano ka ng discomfort to the point na din ka sa ospital. Kasi, yun nga lang discomfort na konti, nagtatay, hindi ka naman dadalhin sa ospital nun di ba? Masakit ang ulcer mo. Hindi ka naman dinadala sa ospital, bibili ka lang ng inumin di ba? Na gamot. Kung ganun lang yung mga discomfort mo. So, ibig sabihin, nung pag dinala ka sa ospital because you are experiencing discomfort, ibig sabihin, medyo malala, kaya nga ang tinawag doon, emergency room Ibig sabihin ng emergency. Ibig ba sabihin ng emergency? Hindi emergency. Kaya nga emergency, di ba? Kasi nga, mukhang hindi mo na kaya solusyonan ng mga home remedy medicine o over-the-counter medicine. Kaya ka nga tumakbo ng ospital. Unless nag-iinarte yan. Ay, sumakit yung kuko ko. Punta ako sa ospital. Ganon? Talaga mahinang nilalang? Ganon lang ba siya? Hindi, di ba? So, ibig sabihin, kung pumunta ko sa ospital, medyo may discomfort talaga. Tapos, gabi yun Sana nga umaga Hindi, gabi. Tapos ngayong umaga, nagtatrabaho na daw. Napakasinungaling nitong babaeng to. Napakasinungaling mo talaga. Hindi mo na lang sabihin, nagpapahinga. Wala namang masamang magpahinga kung kailangan dahil may sakit. Lahat naman tayo nagkakasakit. Pisikal. Kung inuubo o nasusuka, pwede ka naman pahinga muna. Pahinga lang muna ako ngayong araw na to sandali lang. Sasabihin mong, hindi nagtatrabaho na ngayon. Kung nagtatrabaho yan, may video yan. Ganun lang kasimple. Pag nagtatrabaho yan, may video yan. Nandyan ang RTBM sa paligid. Nakasunod yan, palagian. Di ba? Kumakaway-kaway pa nga siya kahit wala siya kinakaway ang mga demonyo Ewan ko, demonyo ba yung kinakawayan niya? Kaway siya ng kaway, di ba? Ganyan, naka-video ng RTBM. Tapos kayo sasabihin mo, nagtatrabaho, asan yung video? Sabihin mo, hindi naman lahat kailangan i-video Hindi totoo yan. Hindi, alam mo, pag may nagsabing hindi kailangan lahat i-video, that's wrong. For me, as a public official, especially you are the top official of the land, if you are the president, dapat talaga naka-video pag nagtatrabaho ka so that the people will know what are you doing for us. It's the choice of the people whether to watch. Kung ayaw nila, naeepalan sila, di wag silang manood. Pero it is the duty, again, duty of the president na malaman ng taong bayan kung siya ay nagtatrabaho o hindi. siya po ay nasa maayos na kalagayan at mamayang hapon po ay magkakaroon pa po siya ng 2 pribado. Ayan. Yan yung sinasabi. Umaga itong press briefing So sa gabi sinabi na dala sa ospital. Umaga sinabi okay na daw. Okay? Tapos sabi niya magkakaroon daw ng meeting ngayon or appointment. And lo and behold, hindi natuloy yung appointment. As of now that I am recording this video, upload ko kasi agad-agad ito Hindi ho natuloy yung meeting na yon. On whatever reason is, hindi natuloy. So, ibig mong sabihin, nagtrabaho siya nung umaga, tinamad na siya nung gabi. That's how liar you are, Miss Yusek Castro. Ay, Claire. Tama. Claire Castro. Di ba?
Hindi pa pwede yun. Ba't nyo kinancel? Dahil nagtrabaho noong umaga? Ganon? So, ibig sabihin, hindi talaga nagpapahinga yung presidente. Huwag kayong masyado kayong huwag kayong magsinungaling. Sabihin nyo na lang yung totoo. Wala namang masama kung sabihin nyo nagpapahinga yung presidente kasi ginujubo, di ba? Ginijika. Pwede nyo naman sabihin ng ganun. Huwag na yung puro kayo kasinungalingan. Okay, so does it mean that makikita rin siya ng public in the next few days, or should we expect the president to take it easy and stay in Malacanang for a while? Sa ngayon po ay may pribado mga meetings po, so makikipag-ugnayan na po siya sa ibang mga opisyal. At tingnan po natin kung bukas po, dahil meron po siyang event, kung maa-advise siya ng doktor na okay naman po siya. Alam mo, naalala ko tuloy yan. Sabi niya, di ba, makikipag-meeting daw siya sa mga opisyal niya. Naalala ko yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Bakit? Pag may mga nagki-question na ganyan, tapos may meeting, may mga cabinet meeting, o di kaya mga meeting niya, mga opisyal ng gobyerno, naglalabas si Bongo ng picture. Yung mukha ni Bongo nasa harapan. Tapos nandun si Pangulong Duterte sa likod. Then, as a proof, di ba? Yusek, have you personally seen the president, and can you tell us your observations of his overall condition? Sa ngayon po, hindi ko po personal nakita ang ating Pangulo. Yari ka ngayon. Nakita mo bang personal? Kung hindi mo pala nakita ang personal, huwag ka nang display dyan. Di ba? Wala ka palang alam Good morning, ma'am. Nasagot nyo na yung unang tanong ko kung nasaan si Presidente. Follow up na lang po, mayroon ba kaming dapat ipag-alala sa lagay ng kalusugan ngayon ng Pangulo? Wala po. Kailangan lang din po namin masabi sa inyo kung ano po yung naranasan ng Pangulo kagabi, dahil kahit no madaling araw po ay nitatrabaho po pa ang Pangulo. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Pero dahil sinabi naman po ng doktor na naayos siya at maganda naman ang kanyang kalusugan, siya po ay nasa Malacanang at muli magtatrabaho maya-maya lamang po. Clarification lang po, na-ospital po ba si Presidente kagabi o dyan lang siya sa bahay nila pinuntahan ng doktor? Yan po ay hindi po nabigay sa atin ang pinakadetalye. Okay.